Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dexter. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Nakatira dito sa Municipality of Antique at ang edad ko po ay 51 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang nakakatakot na nilang na magpasahanggang ngayon ay hindi ko po malilimutan. Naranasan ko po ang pangyayaring ito, Kuya Bari, dekada 80. Kasalukuyang papunta pa lang kami ng mga kaibigan kong si Makoy, Raymart at Ronji doon sa bahay ni Eric para mag-inuman ng gabing iyon. Napagkasunduan kasi namin, Kuya Bari, na mag-inumang magkakaibigan dahil sa bagong dating lamang galing Maynila ang kaibigan naming si Eric. Matagal-tagal rin kasi itong nawala sa grupo naming magkakaibigan. Kung kaya kami na lang ng mga kaibigan kong sina Makoy, Raymart at Ronji ang dadayo sa kanila. Isa pa po, kagagaling lang namin din sa fiestahan at may mga bitbit pa kaming mga pagkain nang sa ganoon ay may pangpulutan kami pagdating sa bahay ni Eric. Makalipas ang ilang minutong lakaran ay tuluyan na naming narating ang baryo ni Ronji at doon nga'y naabutan namin si Ronji sa labas ng bahay. "Uy, tol, napasyal kayo ah?" Nakangiting tanong sa amin ni Eric. "Oo naman, tol. Tsaka aayain ka naming mag-inuman." Anya ko pa dito. Ito nga oh, tinan mo, may dala kaming alak para naman makapagkwentuhan tayo ng matagal-tagal. Tsaka ang tagal mo na rin nawala sa grupo eh. Kaya nung nabalitaan naming nandito ka na, dumayo na kami. Wika ni Topper. Kaunting paliwanag ko lang po, Kuya Bari, sa baryo kung saan nakatira ang kaibigan naming si Eric. May babagtasing pa kaming masukal na daanan bago makatawid sa maliit na sapa. At pagkatapos ay maglalakad na naman kami paahon sa kaunting liblib na daanan. At pagkalagpas doon sa liblib na iyon ay mabubungaran namin ang iilang kabahayan. At maglalakad pa kami ng mga 10 minuto bago marating ang bahay ni Eric. Kaagad naman kaming pinapasok ni Eric at ipinaghanda kami ng pagkain. "Naku tol, wag ka na mag-abala pa. May bitbit naman kaming pagkain dito. Galing kasi kami sa pistahan doon sa kabilang baryo, kaya nag-bring home na kami." Natatawa pang wika ni Raymart at iwinasiwas ang nakaplastik na ulam. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, Kuya Bari, si Raymart po ang medyo may kakapalan ng muka sa aming magkakaibigan. Dahil kahit saan man kami dumayong fiestahan, ay ito palagi ang nanghihingi ng pabalot na ulam. Hindi kasi ito nahihiyang manghingi ng pagkain, kung kaya siya ang pambato namin palagi kapag aalis na kami galing sa fiesta. Siya yung nanghihingi ng pang-bring home na pagkain at kung mamasamain pa nagdadala pa siya ng malalaking plastic para daw marami ang mailagay niyang pagkain. "O siya, tara na, mag-inuman na lang tayo mga tol. Kanina ko pa talaga gustong uminom ng alak eh." Bulalas naman ni Makoy. "Sandali, teka, baka kulangin itong alak na dala natin." Wika ko naman sa mga kaibigan ko. Kung kaya napagpasyahan naming bumili na lang ng isa pang alak nang sa ganoon ay tuloy-tuloy na ang inuman namin at hindi kami mabibitin.
Kaagad na kaming pumunta sa tindahang hindi naman kalayuan sa bahay ni Eric. Noong makarating na kami sa tindahan, ay agara na kaming bumili. Nang sa hindi sinasadya ay may nasagi akong isang matandang lalaki at natapakan ko ang paa nito. Kaya naman kaagad akong humingi ng paumanhin sa matanda dahil hindi ko naman sinasadyang matapakan ang paa nito. Hindi ko rin napansin na naroon pala ang matanda sa likuran ko kaya naatrasan ko siya at natapakan. Naku po, tatang, pasensya na po. Sorry po, hindi ko po sinasadyang matapakan ang paa mo. Pasensya na po talaga, tang. Pahingi ko ng paumanhin sa matanda. Hindi naman nagsalita ang matanda. Sa halip ay matalim itong tumitig sa akin. Sa paraang pagtitig ng matanda, Kuya Bari, ay medyo nakaramdam ako ng kaba. Dahil kakaiba ang titig nito sa akin at para bang lalamunin ako ng buhay. Sa susunod, huwag kang pabara-bara at tumingin ka kung may tao sa likuran mo. Nang sa ganoon, ay wala kang mapiperwisyong tao. Galit na wika ng matanda. Naku tang, humingi naman po ako ng pasensya, tatang, di ba? Hindi ko naman po talaga sinasadya. Pabulong na wika sa matanda. Naku, Tata Mauro. Pagpasensyahan niyo na po itong kaibigan ko. Hindi po niya talaga napansin na naroroon po pala kayo sa likuran niya. Kaya nasagi po kayo at napaakan. Pagtatanggol ng kaibigan kong si Eric. Dahil kakilala niya pala ang matanda at doon lang din ito nakatira sa katabi ng kanilang bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagsabihan mo nga yung kaibigan mo, Eric, na magdahan-dahan sa kinikilos niya. Lalo na't dumarayo siya dito sa baryo natin. Wika pa ng matanda sa kaibigan ko at saka lumayo na. Oo, ano nangyari doon, tol? Bakit galit na galit hindi ko naman talaga sinasadyang masagi siya. Tanong ko sa kaibigan ko nang makalayo na ang matanda. Asus, hayaan mo lang yun, tol. Ganun lang talaga yung si Tatang Mauro. Mainitin palagi ang ulo. Paano kasi mag-isa na lang yan sa buhay? Kaya gano'n na lang at mainitin talaga ang ulo niya. Saad ni Eric sa akin. Noong matapos na kaming magbayad ng alak, ay kaagad na kaming bumalik sa kanilang bahay at agad na inihanda na ang pagkaing dala ni Makoy galing sa fiestahan. Matapos iyong ihanda, ay lumapit naman sa amin ang ama ni Eric at nagsabi itong lagyan umano namin ng kalamansi ang pansit dahil mas masarap iyon kainin kapag may kalamansi. Masaya namang iniabot ni Raymart ang kalamansi at kaagad na pinatakan ang pansit na nasa plato. Maraming salamat po, Tiyo, sa kalamansi. Anya pa ni Raymart at talagang sinimot niyang pigain ang katas ng kalamansi sa pansit. Makalipas lang ang ilang segundo ay nagulat na lamang kami nang bigla na lang nagpasabog ng napakabahong amoy ang pansit na pinatakan ng kalamansi. Kung kaya mabilis kaming napatayo at napatakip sa aming mga ilong dahil sa amoy nito. At noong matitigan namin ang pansit, ay kitang-kita ko talaga, Kuya Bari, nang bigla na lang naging bulate ang kaninang pansit lamang. Ano yan?
Bakit may mga bulati? Bulalas kong tanong at hindi ko na napigilang magsuka. Kaya napatakbo ako sa labas ng bahay at doon nga'y sumuka na ako ng sumuka. Dahil sa hindi ko na talaga mapigilan ang pagdidiri sa nakita kong mga bulating nagsisigalawan sa plato. Habang nagsusuka ako ay narinig ko pang nagagalit ang ama ni Eric at nagsalita ng, "Anak ng, mga kaibigan pa talaga ng anak ko ang balak gawa ng masama ng aswang na iyon ha, at balak talagang mangyanggaw pa." Bulalas na wika ni Mang Arturo. Pagkatapos kong magsuka ay lulugo-lugo na akong bumalik sa loob ng bahay. Pagkapasok ko naman ay niligpit na ni Mang Arturo ang mga bulati sa plato. Maging ang iba pang ulam na dala namin ay itinapon niya rin. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang kaming nakarinig ng huni ng tiktik na nagpaikot-ikot sa paligid. Kaya naman naalarma na kaming magkakaibigan at maging ang mga magulang ni Eric ay naging alerto na rin. "Naku po, lintik na yan. Nasundan pa kayo dito ng aswang." Galit na wika ni Mang Arturo. Maya-maya pa'y nagulat na lang ako nang may nasipat akong nilalang sa labas ng kanilang bahay sa may puno ng langka. Bahagya ko pa iyong tinitigan, Kuya Bari, dahil sa nakita kong may dalawang matandang nagbabaga ang mga mata ang naroroon. At noong matitigan ko nga iyon ay talagang nangilabot ako't nalaki ang aking mga mata. Sa kadahilanang may nakita akong nilalang na nakakapit sa katawan ng puno ng langka at gumagapang iyon sa may sanga at lumalambitin ang mga paa nito, habang ang mga kamay naman ay nakadikit sa katawan na parabang tuko iyon. Nanlilisik ang mga matang kulay pulang nakatitig sa gawin namin. Kaya naman, sobrang lakas ang kabog na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Isipin nyo na lang, Kuya Bari, kung papaano ang posisyon ng nilalang na iyon. At nakita kong dahan-dahan iyong gumagapang pababa sa puno. Kitang-kita ko ang nilalang na iyon, Kuya Bari, dahil rin sa liwanag ng buwan at natatamaan ang kumikintab na katawan ng nilalang na tila ba naligo iyon sa langis. Mabilis ko namang itinuro sa mga kaibigan ko ang nilalang sa puno. Kung kaya nagpulasan ang mga ito at nagwika ang ama ni Eric ng, "Anak ng teteng naman oh, aswang ang nilalang na yan." Bulalas na wika nito at mabilis na tumakbo sa kusina. Pagkalapit sa amin ng ama ni Eric ay may bitbit na itong itak at kawayang pinatulis ang dulo. Sakto namang pagkalabas ng ama ni Eric ay nakita naming mabilis na gumapang pababa ang aswang, kasabay ng paghuni ng wakwak nito. "Diyan lang kayo sa loob at huwag kayong lalabas. Ako na ang bahala sa aswang na ito." Sigaw ni Mang Arturo at mabilis nang sinalubong ang aswang. Agad-agad namang sinunggaban ng aswang si Mang Arturo. Kung kaya'y napangbuno ang dalawa at walang ano-ano ay biglang tumilapon si Mang Arturo sa gilid ng puno. Napasigaw naman kaming magkakaibigan at kaagad na pumulot ng bato sa labas ng pintuan. Pagkatapos ay akmang babatuhin ko na sana ang aswang, subalit pinigilan ako ni Eric at sinabi, "Huwag mo batuhin ang aswang, matatamaan ang ama ko." Nakita kong tumilapon ang hawak na itak
at kawayang matulis ng ama ni Eric at walang ano-ano'y pinagkakalmot ito ng aswang. Kung kaya nagkagulo na kami sa loob ng bahay at nagtutulakan kung sino ang lalabas para tulungan si Mang Arturo. Hanggang sa maya-maya pa ay may nakita kaming isang matandang lalaki ang tumatakbo papalapit sa kinaroroonan ng ama ni Eric at kaagad na kinuha ang kawayang matulis at itinusok ito sa aswang. "Sige, aswang! Ako ang harapin mong animal ka!" Galit na paghahamon ng matanda. At noong titigan kong mabuti ang matanda, ay iyon pala si Mang Mauro. Yung matandang nasagian ko at naatrasan ko kanina. Muling binunot ni Mang Mauro ang kawayan at tinusok-tusok hanggang sa masugatan ng gusto ang aswang. Narinig ko pang umangil ng malakas ang aswang bago ito tuluyang tumakas papalayo. Subalit, hinabol pa rin iyon ng matanda hanggang sa masukal na talahiban. Ilang sandali pa ay bumalik na si Mang Mauro at nagsabing napuruhan daw niya umano ang aswang. Doon ko rin nalaman na kaya pala biglang natakot at tumakbo ang aswang dahil sa may tangang medalyon ng San Benito pala si Mang Mauro at sinabi niya ring nakita niya na ang aswang na iyon sa kabilang baryo noong nag-iikot-ikot siya sa fiestahan. Pagkatapos noon ay dinala na namin si Mang Arturo doon sa loob ng bahay nila. Tumawag sila ng manggagamot upang gamutin ang mga natamong sugat ni Mang Arturo mula sa nilalang. Mabuti na lang po at naagapan ng manggagamot si Mang Arturo at hindi siya masyado nagtamo ng malalalim na sugat. Noong gabing ding iyon ay doon na kami nagpalipas ng magdamag dahil ayon sa matanda ay baka kung uuwi pa kami ay tambangan pa kami ng aswang na tumakas. Kung kaya magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na muli pang nagdala ang kaibigan ko ng mga pagkain sa fiesta ng Antique. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Dexter. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Eduardo. Hindi ko po ito tunay na pangalan. 59 anyos at kasalukuyang
nakatira sa probinsya ng Antique. Kasama ko po ang aking pamilya dito. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking sariling karanasan tungkol sa isang kababalaghan. Likas na po sa akin ang pagiging gala at palaging nasa mga sugalan kung saan-saan ako napapadpad na baryo at gabi na ako kung umuwi. Isa pa po, nakalakihan ko na rin ang pagiging gala ko at dahil na rin sa madali lang akong kumita ng pera sa pamamagitan ng sugal. Taong 1985, noong mga panahon na iyon, Kuya Bari, ay hindi gaanong napapansin ang pag-aaral sapagkat sa hirap ng buhay namin noon ay sapat na ang marunong kang bumasa at magsulat. At dahil mas madali ang kumita ng pera o makahanap ng makakain sa pagsasabong, kaya mas paborito sa aming magkakaibigan kaysa sa pumasok sa eskwelahan. Noong tumungtong ako ng 22, ay kung saan-saang lugar na ako napapadpad. Parati po kasi akong sumasama sa mga kaibigan kong nangingibang baryo para lang magsabong at kumita ng pera. Uuwi lang po ako sa amin kapag gusto ko na at minsan pa sa isang buwan hindi ako umuwi. Alam ko kasing wala naman akong uuwian na matinong pamilya. Dahil sa alam kong sugarol din ang aking mga magulang at palaging nagbabangayan ang mga ito tuwing nasa bahay lamang. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko po inaasahan. Kasalukuyan pong nasa bahay ako ng kinakasamang kong si Josephine sa isang liblib na baryo ng Antique. Kuya Bari, hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lokasyon bilang respeto na lang po sa mga taong naninirahan roon magpa sa hanggang ngayon. Nagkakilala po pala kami ni Josephine sa dati kong pinagtatrabahuhan sa bayan nang bastusin ito ng isa kong katrabaho at pinagtangkaang pang nakawan. Mabuti na lang at naabutan ko po ito kaya napigilan ko ang pangyayaring iyon. Isa po kasi itong kahera ng sabungan kung saan kami nagsusugal. Magmula noon ay naging magkaibigan na kami hanggang sa nauwi na sa ligawan at napunta na nga sa pagiging mag-asawa. Kaya naman nang umuwi ito ay tinanong niya ako kung nais ko bang sumama sa kanya. Kung kaya nagpasya akong sumama kay Josephine sa kanilang baryo at sa ngayon nga po ay nagsasama na kami sa poder ng mga magulang nito. Ang baryong ito ay hindi pa ganoon katao, kaya naman walang masyadong mga sasakyan ang nagdadaanan dahil na rin sa mapuno at malubak ang daan. Kaya simula sa bayan ay kakailanganan pa naming sumakay ng habal-habal at mula sa bukana ng baryong iyon kakailanganin pa naming maglakad ng mahigit 1 oras sa daan. Wow, ang layo pa na ng baryo niyo. Bakit hindi mo naman ito sinabi sa akin? Tanong ko sa kanya. Kasi ayoko sabihin at baka hindi ka sumama sa akin eh. Gusto ko din kasing ipakilala ka sa mga magulang ko. Sagot niya saka ipinagpatuloy ang paglalakad, hawak-hawak ang kamay ko. Magdidilim na nang makarating kami sa kanilang baryo. At bilang lang sa kamay ang mga naninirahan doon dahil na rin siguro sa napakalayo nito sa bayan o sa pamilihan. Nadatnan naman namin ang tatay ng kinakasama ko na nagluluto
Kaya agaran akong ipinakilala ni Josephine sa tatay niya na itago na lang po natin sa pangalang Reynante. At ang asawa naman nito ay si Nanay Nelly. Si Nanay Nelly ay nakaratay lamang sa higaan at para bang anumang oras ay mamamaalam na ito, at si Tatay Reynante ay kabaliktaran naman ng asawa nito. Sa kadahilanang napakalakas pa at para bang nasa 30 taong gulang pa lamang ito. Wala namang imik ang nanay niya at tumitingin lang sa amin. Nagtanong naman si Tatay Reynante ng, "Oh, kumain na kayo at dadating si Helen." Napatingin naman ako sa kinakasama ko ng mga oras na iyon dahil wala namang nababanggit si Josephine na may kapatid pa pala siya. Maya-maya pa ay biglang may narinig na akong bumagsak sa likuran ng bahay nila na para bang may nalalaglag o nalaglag na bunga ng niyog. Noong marinig na ito ni Tatay Reynante, agad naman itong lumabas at para bang may kausap ito sa likurang bahagi ng kanilang bahay. "O ano yun? Bakit parang may nahulog yatang bunga ng buko?" Tanong ko sa aking kinakasama. "Yun ba? Kapatid ko lamang yun. Namalengke kasi siya sa kabilang baryo para sa uulamin nating kinabukasan." Tugon niya. Noong matapos na kaming kumain, ay agad naman akong nakaramdam ng pagkabigat ng aking mga mata. Kaya naman agad akong pumasok sa kwarto kung saan kami magpapahinga. At doon nga'y nakatulog ako ng biglaan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Makalipas lang ang 6 na buwang pamamalagi ko sa baryong iyon ay nagkaroon na rin ako ng mga alagang panabong na manok at iba't ibang mga hayop. Naging mapayapa naman ang pamumuhay namin ng aking asawa sa baryong iyon. Isang gabi, noong nagpapahinga na kami ng aking asawa, nang bigla ko na lang narinig ang mga nagkakagulong mga manok sa labas ng aming bahay. Kung kaya't agad akong sumilip mula sa butas ng bintana sa aming kwarto. Ilang sandali pa ay nagulat na lang akong bigla nang may naaninagan akong isang figura ng taong nakayukong nagpapalinga-linga ito at sarap na nilalantakan nitong ang isang buhay na manok. Naaninagan ko ring itong tila ba naliligo ito sa langis at hindi rin kaaya-aya ang amoy na nanggagaling dito. Kung kaya ay napatakip ako sa aking ilong. Ngunit sa kabila ng pagkagulat at pagkabigla ko sa nakita ko ay hindi ko namalayang kusa ko na palang kinuha ang aming gasera at itak upang lumabas ng bahay para puntahan ang aking mga alagang manok. Noong akmang bubuksan ko na ang pintuan ng aming bahay, ay bigla na lang nagsitahimik ang aking mga alagang manok. Maski ang pagtahol ng alaga naming aso na halos katabi lang ng kulungan ng manok, ay huminto ito sa pagtahol. Kung kaya, nagtataka ako at sa paglabas ko ng bahay ay wala na iyong masangsang na amoy at pati na rin iyong nakita kong isang figura ng tao. Subalit, labis akong nalungkot nang wala na rin ang nag-iisa kong tandang na manok sa kanyang kulungan. At
tanging balahibo na lang ang naiwan. Kinabukasan, habang ako'y nagkakape sa labas ng bahay, ay bigla na lang sumagi sa isip kong tanungin si Mrs. kung may narinig ba siyang ingay ng mga manok at tahol ng aso kagabi. Ngunit ang sagot naman ni Mrs. ay wala raw, kung kaya laking pagtataka ko dahil imposibleng hindi niya iyon marinig. Gayong katabi ko lamang siya ng mga oras na iyon. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang kakaibang nararamdaman ko ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang buwan, ay halos kada isang linggo ay nawawala na ako ng alagang manok. Hanggang sa isang araw, dumayo ako sa ibang baryo, dala-dala ang aking mga panabong na manok upang ibenta na at isabong naman ang iba. Nang sa ganun ay may kikitain akong pera. Matapos ng sadya ko sa sabungan, ay agaran na akong umuwi. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang makauwi ako. Noong malapit na akong makarating sa bahay namin, ay may napansin akong babaeng nakatuwad sa gitna ng puno ng sagingan. Buhaghag ang buhok nito. Kaya bahagya akong nagulat at napaatras. Noong tumayo ito at matitigan ko na, ay doon ko namukhaan ang babae. At ito ay ang biyenan ko, ang nanay ng aking asawa. At ang mas ikinagulat ko pa, Kuya Bari, ay nakita kong mas malakas pa ang pangangatawan nito. Gayong halos hindi na nga ito makatayo sa kinahihigaan noong umalis ako kaninang umaga. Habang pinagmamasdan ko ang nanay ng asawa ko na naglalakad, ay tila ba naglalaway ito sabik na sabik. At noong makalapit na nga ito sa kulungan ng aking manukan, ay bigla na lamang itong kumuha ng alaga kong manok. At walang ano-ano ay agarang nilantakan nito ang manok na hawak-hawak niya. Doon nga'y abot langit ang kabang nararamdaman ko. Dahil na rin sa naaamoy ko na naman ang masangsang na amoy. Kaya kaagad na akong nagkubli sa punong malapit sa manukan. Dahil na rin sa sobrang kilabot na nararamdaman ko. Nag-iba na rin ang mukha ng biyenan kong babae. Naging mabalahibo na ang katawan nito at mahaba ang mga kuko. Nagbabaga na rin ang mga matang namumula. Kitang-kita ko yun, Kuya Bari, dahil sa liwanag ng buwan. At habang nakasilip nga ako mula sa likurang bahagi ng puno ng nyug, bigla itong tumigil sa kanyang ginagawa at bigla itong tumingin mula sa direksyon kung saan ako nakakubli. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa takot at pagkabigla. Dahil sa mga nasaksihan ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, hanggang sa bigla na lang akong napapitlag ng may tumapik sa likuran ko. Akmang sisigaw na sana ako, subalit agad nitong tinakpan ang aking bibig at pumulong ito sa mahinang boses. "Huwag kang maingay at baka marinig ka ni nanay." Boses iyon ng aking asawa, kaya naman agad ko itong nilingon. Sumenyas naman itong umuwi na kami, kung kaya sumunod ako sa kanya ng dahan-dahan. Noong makarating kami sa bahay, ay agad niya akong pinapasok sa loob ng aming kwarto. Hindi pa man din ako nakapagsalita, ay inamin na niya na pamilya sila ng aswang. Sila ang lahi ng aswang na hindi kumakain
ng laman ng tao at mga ligaw o alagang hayop na buhay lamang ang kanilang kinakain. Nang malaman ko nga iyon, ay agad kong inaya ang aking asawa na manirahan na lamang sa aming baryo para na din makaiwas ito sa sumpa ng kanilang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito pumayag at nanatili ito sa poder ng kanyang pamilya. At anya pa ay nanghihina na ang kanyang ina at dahil sa panganay siya ay sa kanya isasalin ang pagiging aswang nito. Matapos niya ang pangyayaring iyon at sa takot ko ay nagpasya na akong iwan ang aking asawa sa kanilang baryo dahil sa kahit anong pilit ko naman ay ayaw talaga nitong sumama sa akin. Kung kaya mag-isa akong bumalik sa baryo kung saan ako ipinanganak. At magmula nga noon, Kuya Bari, ay wala na akong balita pa sa aking mahal na asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po, Kuya Bari, sa pagbahagi ng aking karanasan sa iba niyo pang mga tagapakinig. Gumagalang, Eduardo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlos. Nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalaghan sa lugar ng aking lola sa probinsya ng Antique. Nangyari ang kwentong aking ibabahagi sa inyo taong 1986. Nasa edad 17 taon na ako ng mga panahong iyon. Madaling araw pa lang ay abala na kami ng aking mga kapatid sa pag-aayos ng mga gamit dahil magbabakasyon kami sa probinsya ng aking ina sa lugar ng Antique. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makarating ako sa lugar ng pamilya ng aking ina. Palagi kasi itong abala sa tuwing inaaya namin ng aking mga kapatid na magbakasyon sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay binabagtas na namin ang kalsada patungo nga sa probinsya ng aking ina. Habang lulan kami ng sasakyan ay napapansin kong tahimik lang ang aking ina. Hindi ko na lang pinansin iyon at umidlip na lang dahil sa malayo pa ang aming patutunguhan. Nang makarating na kami sa probinsya ng aking ina, ay namangha ako sa ganda ng tanawin. Marami rin akong nakikitang kakaibang mga bagay na wala sa Maynila. Ilang sandali pa ay pumasok na kami sa isang iskinita patungo sa baryo ng aking ina. Habang papalapit na kami, ay sandaling tumingin sa gawin namin ang aking ina. Nagsalita itong huwag kaming magpapasaway sa aming lola. At mahigpit ding bilin nito na huwag lumayo sa kanila. At huwag din kaming tumanggap ng mga pagkain kung may magbibigay sa aming hindi namin kilala. Ngunit ang pinakamahigpit na bilin nito sa amin ay huwag kaming makikipag-usap sa ibang tao, maliban lang sa aming mga kamag-anak. Nagtataka naman kami ng aking mga kapatid na sina Rafael at Clara sa sinabi nito. Agad na sumang-ayon na lang kami upang hindi na humaba pa ang pagdadaldal ng aming ina. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa bahay ng aming lola. Pagkababa pa lang namin sa sasakyan ay masayang sinalubong ng mga kamag-anak ng aking ina. Parang may fiesta sa loob ng bahay
dahil sa nagtipon-tipon ang lahat ng mga kamag-anak ng aking ina at nagkakasiyahan. Dahil sa nanibago pa ako sa bahay ng aking lola, kaya nagpasya akong tumambay muna doon sa bakuran habang inililibot ko ang aking paningin sa mga naggagandahang pananim at malawak na palayan. Habang abala akong nakatanaw sa palayan ay may nasipat akong isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin ito sa bahay ng aking lola kaya napakunuto akong tinitigan ang lalaking nakatayo. Habang tinititigan ko ito ay napapansin kong tila may sinisipat ito sa may bintana ng bahay. Kaya sinundan ko ito ng tingin kung sino ang hinahanap sa loob ng bahay ng aking lola. Bahagya pa akong nagulat dahil napagtanto kong ang aking ina ang tinititigan nito at bahagya pa itong nakangiti habang titig na titig sa aking ina. Kasalukuyang nakatayong nakatagilid ang aking ina sa may bintana ng mga oras na iyon. Kaya kitang-kita ito sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ay bigla na lang akong nagulat nang may kumalabit sa likuran ko. Nang lingunin ko ito ay ang pinsan ko palang si Ronron. Hoy tol, sinong tinitingnan mo dyan? Kanina pa kita napapansing nakakunot ang noo mo, tsaka nakatingin ka sa palayan ni Lola. Tanong nito sa akin at umupo na rin. Akmang itatanong ko na sana kung sino yung lalaking nakatingin sa bahay ni Lola. Ngunit sa pagbalik ko ng tingin sa palayan ay wala na ang taong nakatayo doon. Ha? Wala lang. Tinatanong ko lang tong palayan. Nakaka-relax kasi itong tingnan eh. Pakunwari ko na lang wika sa aking pinsan habang hinahanap ng aking mga mata ang lalaking nakita ko kanina. Dahil sa magdidilim na, kaya inaya na ako nitong pumasok na sa loob ng bahay. Kinagabihan, kasalukuyang kumakain na kami nang narinig kaming kumatok sa pintuan, kaya kaagad na binuksan iyon ng aking tiyuhin. Nang mabuksan na nito ang pintuan, ay bigla itong napaatras at napatakip ng kanyang ilong. Bigla na rin kaming nakaamoy ng napakabahong nabubulok na karne. Kaya tumayo na kami sa hapag at nagtungo sa may pintuan. Napamura naman ang aking tiyuhin at galit na galit itong lumabas ng bahay. Napatakip ako sa aking ilong nang makita ko ang karning hilaw na inuuod na at napakabahong nakasabit ito sa pintuan. Habang ang aking mga magulang naman at si Lola ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Punyemas, mukhang nalaman na ni Tonyo na nandito ka na, Clarissa. Narinig kong wika ng isa ko pang tiyuhin na si Tio Claverio habang kinukuha ang karning nakasabit sa pintuan. Kaagad naman iyong inilayo ni Tio Claverio ang mabahong karning nabubulok na. Ilang sandali pa ay narinig kong may naghahabulan sa labas ng bahay. Para bang may kaaway ang aking mga tiyuhin. Hanggang may nasipat akong lalaking dumaan sa pintuan ng aming bahay. Sandali itong huminto sa harapan ng bahay kaya nanlaki at nawindang ako sa hitsura ng lalaki. Sa buong buhay ko ay ngayon pa lamang ako nakakita ng ganoong nakakatakot na mukha. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo.
Namumula ang mga matang nanlilisik at nangingintab ang katawan nito dahil sa langis at tumutulo ang mabahong malalagkit na laway nito. Tumingin ito sa aking ina at ngumisi, kaya mas lalo akong tinubuan ng kilabot sa katawan at nagtaasan ang aking mga balahibo. "Hoy Tonyo, anong ginagawa mo dito? Aswang ka! Lumayas ka dito!" Sigaw ng Lolo Delfin habang may daladala na pala itong itak. Nakita ko namang inaalalayan ito ng pinsan kong si Ronron. Mabilis itong pumasok sa bukas na pintuan at hinablot ang aking ina. Kaya nagpangbuno ito at ang aking ama. Nakita ko naman ang upuan sa gilid, kaya binuhat ko iyon at inihampas sa aswang na nakadagan sa aking ama. Sandali naman itong tumigil at biglang humarap sa akin habang sakal-sakal sa leeg ang aking ama. Kaya bahagya akong napaatras nang sa walang ano-ano ay may biglang tumama na malaking kahoy sa ulo nito mula sa labas ng pintuan. Nang tingnan ko naman iyon ay si Tio Claverio ang naroroon sa labas at patakbong pumasok ito. "Ang lakas ng loob mong pumunta dito, aswang ka. Di ka pa nadala noon. Binalaan ka na namin na wag kang tutungtong sa lugar namin." Galit na sigaw ng aking tiyuhin habang mabilis na inundayan ng suntok ang aswang. Kaagad naman nasalo iyon ng aswang at kinagat ang kanyang braso. Pagkatapos ay mabilis itong tumalon palabas ng pintuan. Pagkapasok naman ng isa ko pang tiyuhin ay may sugat din ito sa braso. Ayon dito ay may isa pang aswang na kasama si Tonyo. Kaya pala ang lakas ng loob na pumunta dito. Isinara naman ng pinsan kong si Ronron ang pintuan at siniguradong nakapadlock iyon para kung sakaling babalik ang aswang ay hindi na ito makapasok. Ilang sandali pa habang ginagamot na ang mga sugat ng aking tiyuhin ay bigla na lang umalinsangan ang buong paligid at nakaamoy na rin ako ng napakabahong amoy. Nanindig ang mga balahibo ko nang makarinig ako ng mga alulong ng mga aso at huni ng wakwak na nagpaikot-ikot sa buong bahay. Kaagad namang pumunta sa kusina ang aking tiyuhin upang kumuha ng itak. Dahil kung sakaling sumugod ang aswang ay hindi nila ito aatrasan. "Pasensya na kayo, Clarissa. Kararating nyo pa lang ito na kaagad ang bumungad sa inyo." Saad ni Tito Claverio habang tinatalian ang sugat sa braso. "Ayos lang yun, kuya. Ang buong akala ko ay wala na ang Tonyong yan dito sa atin." Sagot ng aking ina dito. "Yun nga din ang buong akala namin. Dahil ilang taon nang hindi namin nakikita yan dito Anya ni Lolo Delfin. Habang nakatingin ako sa bintanang nakasara ay kaagad akong napaatras at napahigpit ang kapit ko sa upo ang hawak ko. Dahil sa bigla itong bumukas at nakita ko ang isang matandang babaeng buhaghag ang buhok at dahan-dahang pumapasok sa bintana. Mapupula ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa aking ina habang nakanganga ito at naglalaway. Kaagad namang napasigaw ang aking kapatid na may aswang sa bintana. Kaya mabilis na tumakbo ang aking tiyuhin at tinaga ang aswang na papaakyat pa lamang sa bintana. Kaagad naman itong natamaan sa mukha at mabilis na tumalon palabas at narinig ko ang malakas na paggaspas ng pakpak sa labas ng bahay.
Akala nyo papayag kaming makuha nyo ang aming kapatid? Pagkakamatayan muna tayo bago nyo makuha si Clarissa. Sigaw ng aking tiyuhin at kaagad na sinara ang bintana. Ilang sandali pa, naririnig na naming tumatakbo na papalayo ang mga aso at biglang tumahimik na lang ang buong kapaligiran. Nang makumpirmang wala na ang mga aswang, ay doon na nagkwento ang aking lolo kung sino si Tonyo at kung bakit ngayon lang umuwi ang aking ina sa kanilang probinsya. Ayon dito ay noong dalaga pa lang ang aking ina, masugid na manliligaw niya si Tonyo. Ngunit ayaw ng aking ina dito dahil may lahi nga itong aswang, kaya hindi niya ito sinagot. Dahil doon ay nagalit ang lalaki at nagbanta ito at sumumpang hanggang nakikita niya ang aking ina ay hindi niya ito lulubayan. Sa takot na rin ng aking lolo na baka bigla na lang mawala at kunin ni Tonyo ang aking ina, kaya napagpasyahan nilang sa Maynila na manirahan ito. Ang buong akala nila, dahil lumipas na ang napakaraming taon at may asawa na ang aking ina, ay wala nang interes pa si Tonyo sa aking ina. Kaya ninais ng aking lolo na magbakasyon ito upang magkasama-sama naman ang buong pamilya ni lolo dahil matanda na ito. Ayon pa sa aking tiyuhin ay hindi na daw babalik pa ang mga iyon dahil nasugatan ni Tio Claverio ang ina ni Tonyo at tanda iyon na handang makipagpatayan ang mga kapatid ng aking ina, wag lang itong makuha ni Tonyo. Simula nang maganap ang pangyayaring iyon ay wala na akong nababalitaan pang may aswang na nagagawi sa bahay ng aking lolo at palagi na rin kaming nagbabakasyon sa probinsya ng aking ina. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagpiling mabasa ninyo ang aking kwento. Gumagalang, Carlos. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latina dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.